So ito po ay may mga similarities of pattern na ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros, the way these matters and these related events are being revealed by alias Rene o ni Michael Maurilio, na isa pala sa mga nagamit ayon kay Michael Maurilio o kay alias Rene bilang tanim witness sa one-woman show, bogus na Senate hearing na ginawa po ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy, sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, at pati na rin po ang pag-atake nila kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. The same pattern, the same modus operandi, and almost the same personalities were involved dito po sa binalikan ko. At ngayon po, muli na namang naging masigla na pinapaikot sa social media itong mga Bicoy revelations. No? So puntahan po natin yan maya-maya lang, i-discuss din po natin yan. Pero unahin po natin itong pagkakabuking, no? Itong pagsambulat ng kasinungalingan sa mukha mismo ni Aling Claire Castro, ang tagapagtahol o yung presidential barker ni Marcos. Ang kanyang posisyon, supposedly, ay PPO or Presidential Press Officer. Pero ang kanyang ginagawa at ang kanyang pangaraw-araw na mga activities at ang kanyang mga ginawang pagpapahayag ay mas nababagay pong tawagin siyang Presidential Propaganda Operator. Sapagkat sa araw-araw po na ginawa ng Panginoong Diyos, walang ibang ibinubuga sa kanyang mga press briefing itong si Aling Claire Castro, kundi puro kasinungalingan, panliligaw at panliliko at panlilito sa kalagayan po ng ating bansa para lamang mapagtakpan ang monumental incompetence o ang kapalpakan at kawalang direksyon at walang katuturan ng gobyerno ng kanyang principal na si Marcos at sila Romualdez. So, yun po ang nung nakaraang 2 araw yata yun, ay nagkaroon po ito ng issue at iskandalo sapagkat itong Presidential Propaganda Office ni Marcos, itong PCO, no? Supposedly, ang kanyang pangalan ay Presidential Communications Office, pero the way they are conducting things and the affairs of doing propaganda attacks, hindi po nababagay na tawagin ang opisina na ito nila Lola Claire Castro na Presidential Communications Office, because there is nothing about communications that they do, and it is very unpresidential ang kanilang mga pinaggagawa. Kaya mas nararapat na tawagin po ito na Presidential Propaganda Office. So itong Presidential Propaganda Office ni Marcos, kung saan po nandyan si Aling Claire Castro bilang tagapagtahol at tagapagpasabog ng mga maruruming laro sa propaganda, para atakihin po ang mga kalaban sa politika ng kanyang amo na si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez, of course, kasama dyan. Nung nakaraang 2 araw, nagkaroon po sila ng adelantado at arogante na pagpapadala ng liham mula doon sa Office of the Presidential Propaganda Office papunta po sa pamunuan ng Net25, kung saan po doon ay journalist employee si Eden Santos. Isa ito po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps na very critical pag nagtatanong po, pero may batayang tama at matuwid po ang layunin upang maisiwalat kung gino-good time at pinapasakayan po ni Aling Claire Castro ang mga Malacanang Press Corps upang magpalusot ng maruruming laro ng propaganda, fake news at iba pa. So itong si Eden Santos ay naging mainit sa mata nitong Presidential Propaganda Office ni Marcos, no? That includes sila J. Ruiz, si Aling Claire Castro at iba pa. So dahil sa pagtatanong, nabubulgar po ni Miss Eden Santos ang mga kathang isip na mga ipinapalabas na mga pahayag nitong presidential barker ni Marcos na si Aling Claire Castro. Kaya napapahiya siya. Hinanapan nila ng butas at upang nang sa ganun po ay kanilang maipagbawal o i-cut out po si
Miss Eden Santos upang hindi na mag-cover ng Malacanang press corps. At pinadalhan po rin ng sulat ang pamunuan ng Net25 kung saan daw lumalabag sa Protocol of Security itong si Eden Santos, which is very flimsy, mababaw at walang katuturan sapagkat ang nakita po nating sinasabi nila nitong Presidential Propaganda Office ni Marcos ay lumapit ng todo daw o nagdikit ng husto si Eden Santos nang siya po ay mag-interview kay Ginoong Marcos sa Tarlac in an event na nandun po nagko-cover ang Malacanang press corps. But of course, we know na ito po ay palusot. Ito po ay mga hindi kanais-nais at walang batayang tama sa ating sensibilities and reason, basta lang mabutasan, basta lang po makagamit ng rason upang makat out at mapigilan po si Miss Eden Santos ng Net25 na maging bahagi ng mga ginagawang propaganda briefing ni Aling Claire Castro, no? So, nag-react din po dito ang pamunuan, ang editorial authority ng Net25 at para sa kanila, hindi na po tama. Wala na po sa tamang rason o dahilan na pakialaman pa ng Malacanang, ng Office of the President, particular po ng PCO, ang pangloob at internal na mga editorial prerogative and decision ng isang independent at pribado na media group like Net25. Tama naman po ang punto dyan ng Net25 sapagkat hindi pwedeng magsagawa ng anumang pamimilit o anumang pagdidikta ang Malacanang o sino pa mang ahensya ng gobyerno upang pakialaman po ang malaya at hiwalay na uri ng editorial policy ng isang independent at hindi kontrolado ng gobyerno na media outfit like Net25. At pinanindigan din po nila na si Eden Santos po ay lehitimo na journalist employee nila at wala silang nakikitang dahilan according to the leadership and editorial authority of Net25 na i-pull out nila si Miss Eden Santos, no? So abangan natin kung ito ba ay papayagan pa rin na pumasok at mag-participate sa mga propaganda briefing na ito na ginagawa ni Lola Claire Castro, itong reporter, journalist ng Net25. Pero paano ba ito nagkaroon ng isang pag-target na abusado, mapanupil, at wala po sa katarungan na hakbang ng Malacanang, including the Office of the President, upang isingle out po ang isang journalist o mamamahayag. Sapagkat ito po may kaugnayan sa ilang mga balita, subalit hindi pala balita, kundi kasinungalingan na pilit pong pinapalusot nitong presidential barker na si Claire Castro. One of these na mga ginawa sa kasinungalingan po nitong Malacanang under the operations ni Lola Claire Castro ay ito pong pagdeklara niya na mayroon na po tayong 4,027 drug-free, drug-cleared barangays. Wow! E di, syempre, nagpahambog siya, no? Nagyabang-yabangan siya. At may hawak siyang, kunwari, makakapal na dokumento. E di, nagtanong ng direktahan itong si Miss Eden Santos. Sabi niya, ma'am, pwede ba pong naming malaman ano-anong mga barangay po ito, anong mga pangalan nito, at kung mayroon pong mga karagdagang impormasyon para po maging tama naman ang aming pagbabalita dito. Ang sagot ni Lola Claire Castro, mga kababayan, opo, bibigyan kita mamaya ng mga detalye nito, pero wala pa akong detalye na tanggap eh. Ito pa lang, okay? So, the next day yata nangyari, nagpakita siya ng tinatawag niyang drug-cleared barangays. Yun pala, drug-cleared as in Claire Castro. Hindi pala totoo. Sapagkat nang binigyan po niya ng kopya, we are not yet confirming kung sa iba pang mga miyembro ng Malacanang Press Corps ay ganun din po ang binigay na dokumento nito ni drug-cleared Castro. Drug-cleared Castro, ay
sinabi ni Eden Santos, nagkaroon po siya ng pag-review ng dokumento. At naglabas sila ng parang special report and rejoinder dito sa gimmick ni Lola Claire Castro na padala-dala pa siya ng dokumento. Yun pala, mahigit kalahati ay mga blankong papel. At ni isang pangalan ng barangay na sinasabi niyang drug-cleared barangay o drug-free barangay ay wala. Mga numero lang po na hindi mo maintindihan saan nila pinaghuhugot at ano po ang naging batayan ng mga numero na ito. So not even Barangay Claire Castro was listed. At wrong spelling siguro yung binigay na dokumento sapagkat instead na drug-cleared barangay, dapat ay drug-cleared barangay. Spelling ng pangalan niya, no? Hindi pala cleared, kundi cleared. At ito ay gawa-gawang kwento niya lang. Kasi walang sustansya, walang supporting documents, walang supporting details of information. At ang mga numero na ito na sinasabi ng kanyang dokumento do not speak for any more of reality sapagkat anybody can write down the numbers but you need to have details in order to have credible information, believable. Hindi po yung kathang isip at mga inilista sa blankong papel. Kaya, ang sabi ni Miss Eden Santos, kaya pala medyo makapal itong kanyang mga ipinakitang dokumento, yun pala ay blankong papel. Kaya cleared, kasi cleared paper. Hindi pala cleared barangay, cleared paper, mga clear na papel. At hindi rin po cleared barangay, kundi cleared barangay. Ito po ang dahilan kung bakit pinag-iinita nila itong journalist reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos sapagkat malakas pong loob niya para salungatin at banggain po ang anumang mga taktika ng panluloko, panliligaw at pagliliko ng mga impormasyon na gustong ipalusot nila Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang barker na si Lola Claire Castro. So, ito po ay maling-mali at napakalubha po ito na pandaraya sapagkat gusto po nilang wasakin at bigyan ng dungis ang maganda na mga naging achievements po ng former President Duterte, si Tatay Digong, si PRRD, hinggil po sa paglaban dito sa mga illegal na droga at sa mga kaakibat na sindikato ng illegal na droga. So para po ito ay kanilang mabigyan ng dungis, sinasabi nila na hindi naman daw totoo na nagkaroon ng cleared barangays. Ano pong nangyari doon? Sa 2022 April na binabanggit ng PIDEA, ng Dangerous Drugs Board at ng iba pang consolidated report ng multi-agency na nagsasabing almost 26,000 barangays na ang na-cleared. Wala ng mga presensya ng sindikato sa droga at mga nagtutulak o nagninegosyo ng illegal na droga. Yan po ay nangyari noong April 2022. Mga 2 buwan po bago bumaba si Pangulong Duterte sa kanyang pagiging Pangulo at magtatapos ang kanyang termino, ay naglabas po ng Consolidated Drug Clearing Evaluation Report ang iba't ibang sangay ng gobyerno, kinonsolidate ito. At nagpapakita na mayroong 26,000 mahigit na mga barangays po out of the 42,000 barangays ang totally cleared na sa presensya ng mga sindikato sa illegal na droga at pati na po sa operation ng mga kriminal na nagninegosyo o nagtutulak ng illegal na droga. Ngayon, gusto po ito ni Marcos na burahin. Gusto po nila itong pagtakpan. Kaya po gumagawa sila ng kwentong kotsero. At ganyan po ang abilidad nito ni Lola Claire Castro. Kaya po siya tinatawag na presidential barker o kaya presidential propaganda operator. Ang problema, there is one important factor na nakalimutan po nila Marcos at nila Lola Claire Castro, na kahit ano po ang pagsisinungaling na gagawin mo, panluloko at palusot sa taong bayan, hindi mo po maluloko habang buhay ang mga mamamayan. Kaya ito, sumambulat po ang kanilang sariling pagsisinungaling na mga blankong papel. Kaya pala cleared barangay kasi nakasulat
sa mga cleared paper na walang pangalan. So malinaw na ito ay panloloko. Malinaw na ito ay palusot. Malinaw po na dinadaya nila ang taong bayan. Kaya nobody is buying the stories anymore na naglalabas po o nanggagaling mula sa propaganda office ni Marcos. Katawa-tawa po tuloy ang nangyari sapagkat ito lumalabas na dinadaya nila ang kanilang sarili. Braveheart, huwag kalimutan mag-like. Ayun. James Music, keep safe always and God bless. Percival Pomarios, Sir, saan lugar ang mga drug-free? Sa utak lang ni Marcos at ni Claire Castro po may drug-free na mga barangay. Kasi kung hindi po panluloko at hindi po ito pagsisinungaling at panliligaw, panlilito sa taong bayan, bakit ka maglalabas ng listahan supposedly ng mga drug-cleared barangays na nakasulat ay mga numero walang pangalan at ang karamihan ng dokumentong inilabas mo sa iyong propaganda briefing ay mga blankong papel. Wow! So sa guni-guni at katang-isip lang po yon ni Marcos at nila Claire Castro ang binabanggit nilang cleared barangays. Kaya nga sinasabi ko, there was already a consolidated report made by the Dangerous Drugs Board, presidential or yung PDEA, no? Drug Enforcement Agency natin, and then ang iba pang mga security-related sector hinggil po sa nag-i-evaluate ng drug situation ng bansa. So 2 buwan bago bumaba si Pangulong Duterte, there was an evaluation made in 2022 April by the consolidated report of these multi-agencies na ang drug-free barangays, drug-cleared barangays ay mga nasa 26,000 na po out of 42,000 na total barangay sa buong bansa. Ngayon, dahil walang maipakitang listahan at wala pong katuturan o kahulugan ang pagbibigay niya ng mga blankong papel, nagalit itong si Claire Castro. At ang mga tagapagtahol ng Malacanang, ang binalikan po nila, ito po ang direktang pagtatanong ng nagtatanong na journalist reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos. Kaya wala na pong naniniwala pag sinabi ni Claire Castro na the other day also na there are already 607 balay silangan drug reformation centers. Wow. Nang tinanong ang mga address at saan ito, walang maibigay na detalye. Blanco pa rin. Kaya, when you do the pattern of doing lies, yung nagsisinungaling ka, para po masustain mo ang iyong kasinungalingan, uulit-ulitin mo ang paghahabi o pagbubuo ng iba't ibang forma ng kasinungalingan. But just the same po, manggagaling pa rin po sa iyong mga ginagawa ang pagkakabulgar. Sapagkat ang kasinungalingan po ay hindi pwedeng mag-replace ng katotohanan. That their intention of Marcos and his alipores, kagaya po nitong barker niya na si Claire Castro, is not about promoting yung totoong patakaran at programa ng gobyerno na nagbibinipisyo ang taong bayan. But rather, they want to attack, demolish the legacy, and eventually destroy the political influence ng Duterte administration, especially po ang pagka-insecure ni Marcos hinggil po sa usapin ng paglaban at pagdurog ng mga sindikato at kriminal ng iligal na droga. Ayun. Kaya pala. Kaya ito pa po ang isang kasinungalingan niya nang siya po ay nag-briefing hinggil sa economic situation ng ating bansa. Sinabi niya na bumubuti na ang kabuhayan ng ating mga kababayan sapagkat lumalago ang ating ekonomiya. Wow! Biglang naglabas ng report ang World Bank at pati po ang Corruption Performance or Corruption Perception Index, CPI, kulilat ang ating bansa. Sa pagdating po ng pag-improve o pag-angat ng per capita income ng bawat mamamayan, nakakulilat po tayo. Inungusan at inunahan na po tayo ng ating mga karatig bansa sa rehiyon ng Asia-Pasipiko like Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Thailand. Malayo na po ang kanilang agwat ng ekonomiya sa atin sapagkat hindi po maruming laro sa politika ang inaatupag.
at binibigyang konsentrasyon ng pamunuan at pamahalaan ng naturang mga bansa. Di kagaya po dito kay Marcos in the last 3 years, nalulong, hindi lamang siya nalulong sa alam niyo na kung anong ibig sabihin, nalulong po sila dito sa pagwasak at paghanap ng pagkasira o ikasisira ng Duterte legacy. At ganoon din po ang pagwasak ng political influence nila former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Yan ang dahilan po na bakit napag-iwanan tayo. Because Marcos, Joel Torrio, does not rule or govern or does not bring governance, but rather, he is doing dirty political operation. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.